Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga, yan, Sabado po ng umaga mga kapatid. Good morning po, Brother Ruli. Yan. Mga maagang nagising, yan. Ngayon po ay February 15, bilis po ng panahon. Yan, good morning na sa bawat isa. Good morning sa mga naka-online na. Yan, hindi ko makita yung mga Yan, Sister Lolita, good morning. Sister Josephine Jungko, good morning. Habang nag-antay pa tayo sa iba, tayo po ay umawit muli sa ating pong Panginoon. Handugan po natin siya ng papurit pagsamba. Yan. We praise you, Jesus, Lord. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Hallelujah, Jesus. A clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. And cast me not away from your presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Glory, Lord. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, oh Lord, take not thy Holy Spirit from me. Glory. Restore unto me the joy of thy salvation, and in your right spirit within me. Lamb of God, worthy is your name, Jesus. Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my only all. Seeking you as a precious gem, never give up, I'd be a fool. You are my all in all. Lamb of God,
Take not thy Holy Spirit from me, O God. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Oh, and renew a right spirit within me. Oh Jesus, you're worthy. Purify us today, Lord. Sanctify us, Lord God, from all unrighteousness. Kung may nakita ka pa, Panginoon, hindi kaluguran sa iyo, kasalanan, bahid kasalanan, Panginoon, we ask for the cleansing power of the blood of Jesus, Lord. Forgive us today, purify us from all unrighteousness, and make us worthy even to dwell in your presence, O Lord. Because in your presence there is always a fullness of joy. Pasalamat, we live unto everything, even our devotion to the Lord, our daily vibrant word, Lord. Ikaw po maghari. Dalahin ko, Lord God, na ito ay ma-empower, Panginoon, ng Banal na Espiritu at makatindihan sa apat na sulok ng mundo. Lahat po ng mga tao ay makasumpong, makarinig ng iyong dakilang salita sa araw na ito. Father God, bless this day that you have made, and we will rejoice and be glad in it, Lord. Thank you so much, Father. Be with us, O Lord. Magmula sa umpisa hanggang sa katapusan, ikaw po maghari, Panginoon. And Lord, we ask for thy protection, divine protection, Lord. Your divine guidance, Lord God, sa oras po nito. At hinahalaan ko po, ano pong devour, Lord God, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan, good morning na sa lahat. Yan. Magandang umaga na sa ating mga naka-online na, mga kapatid. Hindi ko makita yung mga naka-online na, no? So, yan po, isa pong pinagpalang Sabado ng umaga sa bati sa atin, mga kapatid. Okay, good morning at Sister Aster, yan. Good morning po sa bati sa. Sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong mensahe ngayong umaga, mga kapatid. Ang ating pong pinagbuhatan ko sana, give us a pure heart, Lord. Yan. Yan po yung aking title ngayong umaga. At yung aking pong text, mga kapatid, ay sa Psalm 51 verse 10. Sa awit 51 verse 10. Sabi po dito ni Haring David, created me a pure heart, O God, and renewed a steadfast spirit within me. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ito pong topic natin ngayon, actually ito po ay na-topic na preach, no, last Sunday ni Sister George sa ating pong church, mga kapatid. At talagang nagrema po ito sa akin, no. At ito din po yung aming tinatalakay sa aming pong light group, sa aming pong Bible study, no. Patungkol po sa kasalanan. So, dagdagan pa natin lalo. Kailangan pa natin siyang halukayin. Ano po ba ang... Kaya titingnan natin, ito pong Psalm 51, verse 1 to 10, ito po ay panalangin po ni Haring David. No? Ito po yung time after na po siya ay nagkasala, nahulog sa kasalanan. No? Tanda natin na kahit na po tayo ay, kahit na po hari, kahit na po sino mang tao, mga kapatid ay prone yan, okay? Sa kasalanan, mga kapatid. Wala pong pinipili ang kaaway na kahit na ikaw ay may influensyang tao, lalo na kapag ikaw ay man of God, talagang iyon po yung target, primary target ng kaaway. Kaya titingnan si David, mga kapatid, ay siya po ay hari. Tinawag po siya ng ating pong Panginoon, a man after God's own heart. Kasi nakitaan po siya talaga ng pusong naroong yung marubdob. Opo, mga kapatid. Kaya nga, nung siya po ay nagkasala, mga kapatid, actually, itong kasalanan nito, na-inherit po natin. Kasi yung ating pong unang tao, si Adan at si Eva, sila po ay nagkasala, Titingnan natin yung plano po ng ating Panginoon, napaganda.
Opo, sa Garden of Eden, napakaganda po yung plano ng Panginoon. At dumating po sa panahon na yung tao po ay nagkasala po sila. At iyon po yung naging resulta. Bakit po hanggang sa kapanahon na natin, tayo po ay nagkakasala pa din. Okay, mga kapatid. So, hindi tayo exempted, no? Kahit na po tayo ay nagtuturo, no? Kahit tayo ay nagpipreach, hindi tayo exempted. Opo, mga kapatid. Kasi dahil po yan sa ating ninuno, no, mga kapatid. So, ito po yung time na si David po ay kinumpronta ni Prophet Nathan, no? At maganda dito po, mga kapatid, talagang pagdating po sa kasalanan, kailangan natin na may mga taong magkukumpronta sa atin. Lagi natin sinasabi pag naka-counsel tayo, attack the problem, not the person. Attack the sin, not the person. Diba? Yun po lagi natin sinasabi. Doon tayo, after tayo doon sa kasalanan. Kaya nga, nung kinumpronta po ni Prophet Nathan, ito po si Hiram David, no? Nagandaan po dito kay Hiram David, hindi na siya nagdalawang isip. No? Kaya nga, nasulat niya po itong Psalm 51 verse 10. Yan. So, ano po ang ating unang topic o unang teaching? Okay, number 1, unconfessed sins hardens the heart. Kaya nga nangyari kay Hiram David ay hindi niya kasi agad-agad hiningi ng tawad sa Panginoon. Okay? Tanda natin, alam naman natin yung kanyang naging kasalanan. Hindi lang isa, kundi dalawa, di ba? Matindi po yung kanyang ginawa ng mga kapatid. Bukod sa pangalo niya, parang nangyayari doon, siya na din ang nagpapatay. Siya na din ang pumatay. Kasi ipinain na po yung asawa, no? So, ganun pa man, mga kapatid. Kaya ang maraming mga tao ay hindi sila nakakaalis, Hindi nakakaroon ng freedom kasi nga, iniipon po nila. Yung mga unconfessed sin, iyan po yung nagpapatigas ng puso natin. At kapag ang puso natin naging callous heart na yan, matigas na po ang puso natin, immune na tayo, wala na tayong pakiramdam, no? Kapag gumagawa tayo ng kasalanan, para bagang welcome sa iyo yung paggawa ng kasalanan. Kasi nga, patong-patong na yung kasalanan. At naging kalyo na, naging callous heart na yung puso natin, mga kapatid. Kaya, sa atin po, no, bilang tagasunod ni Kristo, disipulo ni Kristo, na kapag tayo nakagawa ng kasalanan, huwag natin patagalin. At ang malinaw naman po dito, Lord, hindi naman tayo tataboy. Diba? Sabi nga ng 1 John 1:9, diba? Na hindi niya tayo, sabi nga dito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya nga, repentance is realigning, di ba? To truth. It's dropping the act. No? Kailangan kasi magkaroon ka ng decision making, no, mga kapatid. It is acknowledging that we are sinners and we need grace. Yan nga po yung when guilt meet grace, mga kapatid. Tanda natin ng Diyos, ang karakter ng ating Panginoon ay sinless, no? Walang kasalanan. 'Di ba? Banal, mga kapatid. At ang kataong kalagayan ng tao makasalanan. 'Di ba? Mga kapatid. At yung nga po, kailangan natin ng grasya ng Panginoon. But God is faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Yun naman pangako niya. Ang kailangan lang natin, humingi ng tawad sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, God does not abandon justice to forgive us. May justice po ang Panginoon. He doesn't look at those we have sinned against. Di ba? Mga kapatid. Kaya, para hindi maging callous heart yung ating pong puso, kailangan natin i-confess sa Panginoon agad-agad. Huwag na natin patagalin pa. At alam naman natin ang kasalanan yung ginawa natin. Huwag na natin patagalin pa. I-confess natin sa Panginoon. Yan po yung number 1. Unconfessed sins hardens the heart. Kaya nga yung Proverbs 28:13, di ba? Sabi po dito ng Proverbs 28:13, sabi, di ba? Ang nagkukubli ng kanyang kasala ay hindi mapapabuti.
Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Diba? He who conceals his sins does not prosper. But whoever confesses and renounces them finds mercy. Diba mga kapatid? So, ang tanong nga dito, ba't kailangan pa natin mag-confess? Alam naman ng Lord yung nasa loob natin. Yun po yung ating tugon. Diba? Kailangan talaga natin na mag-initiate, mga kapatid. Kapag hindi tayo nag-initiate, no? Ganda natin, tayo po, sa atin po nagmumula yon. Tayo po dapat ang nag-iisip, mga kapatid. Okay, number 2, admitting sins is the first step to having. Hanggat hindi mo ina-admit yung kasalanan na nagawa mo, hindi ka magkakaroon ng pusong dalisay. Kapatid. Lahat ng bagay ay alam ng Panginoon, no? 'Di ba? Kaya nga yung Psalm 51 verse 1, nakita, sabi dito ni David, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgression and my sins is always before me. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge." Diba? Surely I was sinful at birth. Yan. Sinful from time my mothers conceived me. Yet you desire faithfulness. Even in the wombs, you taught me wisdom in that secret place. Diba mga kapatid? Ganun po ang katatayuan, kalalagayan ng isang tao, makasalanan. Mga kapatid. Kaya nga, akala natin yung problema ng tao, pera, no? Akala natin yung problema ng tao, walang bahay. Ang pinakamatinding problema po ng sangkatauhan na hindi niya kayang solusyonan ay kasalanan. At ang tanging solusyon lamang diyan ang pagtanggap, 'di ba? Na ang ating Panginoon ang siyang magpapatawad sa atin ng ating kasalanan. 'Di ba mga kapatid? Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. He is the solution to the problem. Yan. Okay, number 3, the shadow of guilt disappear in the light of grace. Kaya nga, 'di ba, kapag tayo po ay humihingi ng tawad sa Panginoon, opo, gaya po ni Haring David, siya po ay humingi ng tawad, lumuhod, nagpatira pa, 'di ba, sa Panginoon, kasi nakita niya yung karumihan niya. Nakita niya yung di niya pagsunod sa Panginoon. Kumbaga, nasaktan niya ang Panginoon. Kaya nga, ang kailangan natin, ihingi ng tawad sa Diyos. Diba? Kaya lang, marami po mga maling mga practice, na po, no? Maling mga katuruan. Kaya tuloy yung mga tao, nalilihis sila ng landas. Kaya yung mga kasalanan paulit-ulit. Kasi kung ganoon ang senaryo, no? Panagkasala ka, itong gagawin mo. Panagkasala ka, kailangan mong kabisaduhin ito. Panagkasala ka, kailangan mong magpenitensya, magpapako sa krus. Diba? At pagkatapos mong gawin yun, wala na naman, gagawa ka na naman. Paulit-ulit mga kapatid. Kaya nga, the shadow of guilt disappear in the light of grace. Mga kapatid, biyaya lamang ng Panginoong Hesus ang ating kailangan. So, paano ba natin i-apply ito sa ating pong buhay, mga kapatid? Number 1, pray for a pure heart. No? Halimbawa, tayo po ay nakagawa ng kasalanan sa ating kapwa, sa ating mga magulang, at higit sa lahat sa ating Diyos. Manalangin tayo, humingi tayo sa Panginoon ng busilak na puso. Kaya yung nga po yung text natin, yung Psalm 51 verse 10, Lord, create in me a pure heart, O God. I-renew a steadfast spirit within me. Di ba? Kailangan natin ng Panginoon. No? Kaya marami mga tao, nagiging matigas na yung puso. Kasi nga,
Total, makasalanan naman na ako, gagawin ko na lahat ang mga kasalanan. Halimbawa, nakapatay ka ng tao. Ang tingin mo sa sarili mo, total, mamatay tao naman ako. Wala nang pag-asa. Nagawa na ako ng mas worse pa. Di ba? Mali po na paniniwala, mga kapatid. Kaya napakahalaga na lahat ng ang Biblia dapat maunawaan po nila anong patungkol po dito. Nang Diyos ay tapat at banal, tayo ay patawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Diba? Bigyan tayo ng Diyos ng pusong tapat, pusong dalisay. Opo, balik tayo sa Kanya. Balik tayo lagi sa Panginoon. At walang iba po ang mag-restore sa atin yan, kundi ang ating pong Panginoon. Okay, number 2, be courageous enough to say sorry. Kapag tayo pinahagawa ng kasalanan, nagigilty tayo, kinokonvict tayo ng Banal Espiritu, be bold enough, be courageous enough to say sorry. Diba? Mahirap ito kasi mahirap ito marinig eh. Mahirap gawin ito. O karamihan sa mga tao, tahimik na lang pag kinukumpronta mo. Diba? Mahirap marinig yung salitang katagang, I'm sorry. Diba, mga kapatid? Kailangan maging matapang tayo na humingi ng tawad sa Panginoon. Lalo't na alam natin na mali yung ating ginagawa. Yan, klarado po yan, mga kapatid. And number 3, present your guilt before the cross of Christ. O kaya sa 1 John 1:9 ng ating pong binasa. Ilatag mo yan sa Panginoon. Nung si David po ay nagkasala, wala na siyang itinira sa buhay niya. Oo. Wala na siyang titingnan natin yung kanyang kapamaraanan. Siya po ay patira pa, no? Sa Panginoon. Why? Because nakita niya na siya ay makasalanan, siya nagkasala, nakita niya yung kabanalan ng Diyos. Marami po mga tao, mga kapatid, ang hirap na hirap po dito. Hirap na gawin ito. Humingi ng tawad sa Panginoon, mag-say sorry. Kasi ang katwiran hindi naman ako nakita. Wala naman nakakakita. Diba? Tanda natin na meron pong unseen witness. Nag-iisang hindi natin nakikita ang ating pong Panginoon. No? Nakikita po tayo at wala pong maitatago sa ating pong Panginoong Hesus. Ayan. Present your guilt before the cross of Christ. Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi ibigay sa Panginoon. Oo, mga kapatid, gaano ka mang karumi. Kaya nga minsan yung picture ng baptism, di ba? Oo, parang yung baptism natin parang nasa washing machine ka, no? Pag naglalaba ka, di ba? Yung maraming labahan, maraming damit, lagay mo sa washing machine, lagay mo ng tubig, lalagay mo ng sabon, at lilinisin yan. At pagkatapos yan, pag-ahon yan, malinis na siya. Di ba? Mga kapatid, kailangan talaga natin magpalinis sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin magpalinis sa dugo ng Panginoong Hesus. Gaano kapangyarihan yung dugo ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya malinaw po na ang sino man, no, sabi po ng, di ba yung ating binasa, Proverbs 28:13, sabi niya, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mga kapatid, napakahalaga na sa tuwing tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, sinadya man natin o hindi sinadya, kapag nakita natin, naramdaman natin, na napalungkot natin ang Panginoon, nakagawa tayo ng kasalanan, on the spot, humingi po na tayong tawad. Huwag natin pang patagalin pa, mga kapatid. Huwag natin patagalin pa.
Kasi ang tendency niyan, kakaroon kayo ng callous heart. Titigas yung puso natin hanggang sa ayaw natin tumanggap, di ba, ng pagpapatawad ng. Kaya alam mo, maraming mga alam mo yung mga kriminal, oo, nag-umpisa lang naman yan sa maliit eh, mga kapatid. Kaya naman sila nagiging callous heart na sila eh, mga kapatid, kasi nga hindi nila hinihingi ng tawad sa Panginoon. Kasi pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, papatawarin ka naman ng Diyos eh. Diba, mga kapatid? At pag pinatawad ka ng Panginoon, wag naman na nga paulit-ulit na ginagawa mong sa kasalanan, ganun-ganun pa rin. Kailangan, pag matured tayo, matuto tayo. Opo, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano na paulit-ulit. Opo, paulit-ulit yung ginagawa. Hindi na, kumbaga parang hindi natututo doon sa kasalanan ginagawa. Diba? Kaya tuloy hindi lumalago. Tanda natin, mga kapatid, ang kasalanan ang nagpapako sa krus. Diba? Ang kasalanan po, yung bigat ng kasalanan ang nagpapako sa krus sa ating Diyos, mga kapatid. Yan ang dahilan bakit ang tao naging miserable. Yan ang dahilan bakit ang tao, yung pabor ng Panginoon, hindi niya nararanasan. Because of sin. Diba? Kaya nga tayo, alam natin na may pangako po ang Panginoon, mga kapatid. Diba? Na He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So wag naman natin gawing lisensya ito. Isang kasi, ay meron naman 1 John 1:9, okay lang na magkasala na magkasala. Wag naman ganon. Diba? Dapat may conviction ka. Eh pastor, meron naman 1 John 1:9 eh. Minsan kasi yung nagiging parang alibis ng marami. Opo, alatad natin at sa tuwing gumagawa tayo ng pagsalangsang kasalanan sa ating pong Panginoon, patuloy po natin siyang pinapako sa krus. Okay, as a question to consider, sabi dito, why should we confess committing sin as soon as possible? Ayun, gaya ng sinabi ko, no? Kapag hindi kasi natin yan kinonfess ka agad, kakaroon niya ng callous heart, no? Yung puso mo titigas. Kaya ang kailangan natin, pag alam natin kasalanan yung ginawa natin, alam mo na napalungkot mo ang Panginoon, alam mo na sa kapwa mo nagkasala ka, on the spot, i-confess po natin sa Panginoon. Humingi po tayo ng patawad sa ating Diyos. Hindi lang sa Panginoon, pati dun sa tao. Diba? Kailangan kung malapit sa'yo, kung nakikita mo yung tao, diba? Personal, humingi ka ng tawad sa kanya. Kaya nga, gaya po nung Sunday, no? Bakit kailangan natin bantayan yung puso natin? Kasi ang puso natin, siya po ang primary target ni Satan. Mga kapatid, yan po yung titingnan lagi ni Satan. Kapag nakawala ka doon sa presensya ng Panginoon, yan yung time na ikaw ay dadakitin niya. Diba? Kaya ang sabi po doon, bantayan mo yung puso mo. Mga kapatid. Parang ano yan eh. Kapag ang computer, yung CPU, yan po yung, pag nabirusan po yan, no? Siyempre, apektado lahat. Yung operating system. Diba? The heart of the computer is the CPU. Ganun po sa atin, mga kapatid. Kaya bantayan natin ang ating pong puso, dahil ang puso po natin ay deceitful. Sabi po ng Bible. So yung mga kapatid, salamat po sa bawat isa, sa ating pong 19 viewers today. Ayan, good morning po, Pastor Annie, Sister Julie. Ayan, good morning. Brother Josepino, ayan, good morning. Sister Canila, good morning po. Salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating pong Daily Vibrant Word. No? Patuloy po natin itong i-share sa iba, sa ating mga kakilala po. I-share po natin ang link para sila naman po ay makapanood na kahit replay, mapapanood po ito mga kapatid.
Salamat po sa inyo sa wala po ninyong sawang pagsubaybay sa ating pong morning devotion. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. I do hope meron po tayo napulutan ng aral sa araw na ito. At ito po ay baon-baonin natin, no, sa ating pong buhay. At patuloy po natin may pamuhay ito sa ating pong buhay, mga kapatid. Sister Alicia, ayan. Good morning. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan na, salamat po mga kapatid at aking pong pinapanalangin ngayong umaga. Ang ating pong mga kapatid na nagdidiwang ng kaarawan, hanggang din po mga anniversaries, kami po yung nakikigalak sa inyong mga pagdiriwang sa araw na ito. At kung meron pong mga nakaranas ngayon ng karamdaman o kaya mga depression, anxieties, hayaan mo na ang Panginoon ang siyang humipo sa iyo at ipadaloy niya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, let the peace of God transcends all understanding that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin, Lord, sa araw na ito. Hayaan mo, Lord, ang buong maghapon ng Sabado, Lord, maging mabunga po kami. At ilayo mo kami anumang panganib, sakit karamdaman, anumang badya ng kaaway, anumang trap ng kaaway, ilayo niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Bye-bye, mga kapatid.